at Singapore and etc. Mm-mm. They already have a plan on how to repatriate. Ibig sabihin, ready na yan dyan. Because, kung ikaw ay gobyerno ka, may marami kang citizens sa ibang bansa, that is the number one thing that you should have in mind. How you going to repatriate your people kung magkagulo dun sa bansang yon? That is part of future planning. Meron sila. Ganun naman talaga yung eksena niyan eh. Kailangan meron silang driver ng issue. Like for example, yung kay Aura Briguela, 'di ba nakakaloka yung pack? Yung damage control. Yung inunahan nila, tapos puro anonymous yung nagko-comment. It is because that is part of the perks of being part of a talent network. Kailangan ka nilang protectionan. Tapos, nung nagkabukuhan na, di ba binaboy nila yung lalaki doon na NSA? Oo. Ilustay na pera. Yan yung Oo. Pakilabas nga yung COA na sinabing nilustay yung pera. Kasi kung walang sinabing nilustay yung pera ng COA, imagination mo lang yan, tabirara. Huwag tayong, let's not deal with, yan ang masamang imahinasyon. Correct. Yan ang imagination na nakakasama. Kasi yung imagination ninyo, hindi hinge sa katotohanan. 'Di ba? Yung masyadong wild yung imagination. Ganon. Dapat yung imagination, yan na yung line ng insanity at saka sanity. Yung masyado na ini-spread. Actually, pwede tayo mag-usap tungkol sa corruption, pero bigyan mo kami kasi may auditing yan. So, ibigay mo sa akin yung COA auditing at i-pinpoint mo sa akin yung paragraph na sinabing nilustay. Yung wife nga nag-apologize na kineme, hindi nga niya nagustuhan yung ginawa ng asawa niya, kineme, ganon. May nag-comment dito kanina si Krasinski yata yun. Sabi niya, understandable yung behavior ng wife. Kasi nga yung ibang wife, pag nagla-like lang nag-heart yung husband nila sa picture ng mga babae. Nababad trip na yung asawa eh, 'di ba? So ngayon, understandable na yung ganun yung reaction ng wife. And at the end of the day, kung okay na si Ann Curtis at saka yung wife, di okay na sila. Hindi na inconsequential naman yung asawa dito ni Bong Suntay eh. Dahil ang pinag-uusapan natin dito yung trabaho ni Bong Suntay doon sa House of Representatives. At the time na sinabi niya, yung mga sinabi niya na naging kontrobersyal. Ganon. So, ganon lang yon. Ito naman si Larry Yap, kaya pala di ka pumasa ng bar exam. Bakit bar examiner ka ba, Larry Yap? Bar examiner ka, Larry Yap? Larry Yap, sagot. Bar examiner ka, Larry Yap? Girl, may gusto akong pa-feature. Sige, go. Bababa na punta ka sa page ko. Ito yung sinasabi ko na Thank you hindi mo na bye-bye. Thank you. Okay. Ito na hindi mo maintindihan na pag sinakyan mo na yung issue ng kakamping at you ride on the content of their i-move nila yung goalpost. Punta ka sa page ko tapos puntahan mo yung isa kong post na the lesson of this entire Suntay brouhaha is not about misogyny. Ayan. Ayan, yung before nung kay Ke. Yung Ito. Ayan. The lesson of this comment. Hindi, pakiclick yung comment kasi may... Okay. Ito yung kay Christina. Yung kay Christina. Tingnan mo yung buong conversation niya, nakakaloka. Pwede mo ba siyang palakihan, be? Control++. Ayan, tingnan mo yung conversation namin.
Okay. Teka lang, basahin ko lang. The lesson of the Suntay Bruhaha is not about misogyny. The real lesson is this. Every little issue that could be amplified will be used in order to keep the public out of the real concrete, unimagined issues of society that concern them all. Real level corruption. So don't give them any reason to divert the issue. All those posts of yours for nothing, and yet during Women's Month, you choose to make statements that degrade fellow women. That already says a lot about you as a person. To talk about corruption while forgetting the misogyny is also a form of corruption, shows how narrow-minded you are. I hope you're enjoying the attention you're getting. Corruption is not solely about money. It is also about how men and people... Grabe talaga, naniniwala talaga sila, no, na binastos si Anne. Naniniwala talaga sila binastos si Anne. Just me. Corruption is not solely about money. It is also about how men and people in government use that money to corrupt system and abuse power. It is also quite bold of you to talk about all that while removing the comment section on your previous posts. The irony is hard to miss. People like you are part of the reason why many women continue to suffer abuse from men. People like you are part of the reason why many women continue to suffer abuse from men. Wrong target of your moral outrage, baby girl. The entertainment industry sells sex. Anne Curtis is willing participant in that industry. She profited from misogyny. Between the entertainment industry and me, babe, I am not the one who profit from using women to actually arouse men. I'm not the one who kept on feeding the public of images of women as desperate kabit that you have to post in sexually provocative way in calendars for men. So if you think it is people like me who is part of the reason why women continue to suffer abuse from men, maybe you first target the most influential source of information to the masses, mainstream media. Well, context is not just about how big the impact is. Moral outrage is not the only issue. Ito yung ito yung moving the goalpost na sinasabi mo. Because corruption and abuse often start from smaller contexts and grow into larger ones. So now you're starting with, oh my God. No one is saying that legal entertainment industry that sells sex is inherently wrong. Wait, kita mo? Ano? Sige. No one is saying that libido and sexual expression are normal. However, you are incorrectly using that as analogy. Libido and sexual expression are normal. Oo. Okay. No one is saying, yun naman pala eh. The issue of misogyny and the justification of it is entirely different from the discussion about people normally consuming sexual entertainment content. These are two different matters. Conflating them only distracts from real issue, which is how misogyny normalized and justified in public discourse. I guess we just both want these corruption issues to be solved, but let's not minimize the fact that misogyny is also part of corruption. That's just my point anyway. Have a good night. There are two different matters, moving the goalpost. True. And actually, no one is saying, sabi niya, no one is saying that, no one is saying that libido and, ano yun? No one is saying that the legal, that the legal entertainment industry that sells sex is inherently wrong. Wait. Libido and sexual expressions are normal. Okay. Yun naman pala eh. Anong pinagpuputak nyo kay... Hindi naman lumampas si Bong Suntay dun sa normal expression niya ng desire. Ng libido and sexual expression. Ano ba ang non-misogynistic expression of libido and sexual expression toward women? Pakibigyan niya kami ng example. Ano ba? Correct. Ano example niyan? Ano ba? Ganito ba yan? Joey, isa kang binibighani kong binibini. Ikaw ay naglalakad sa aking panaginip at makikita ko ang hubog ng iyong karakas. Ganyan. May ipapakita kong this is a medical, this is from National Library of Medicine. Okay. And it is a paper about Filipino children and adolescent stories of sexual abuse, narrative types, and consequences. This paper was published in January 2021. So the data might be a little bit different na kasi more than 5 years ago na almost.
I would just like to show you this. Wait lang. Sorry. Kasi ang tawag dito, Sas, I think it was yesterday, yung pinoint out ko yung, napanood mo ba yung host na sabi niya yung host sa Wawawi, show ni Willie Revillame? Tapos, ang sabi niya, hawakan na ang mga tite. Sabi niya ganon. Ang minimin niya, hawakan na ang mga tiket. Hawakan na ang mga tiket. Tapos ang sinabi niya, hawakan na ang mga tite. Sabi niya ganon. Ano to ha? Show ni Willie Revillame to ha. So yung show ni Willie Revillame, prime time yan eh. Prime time yan. General population ang nanonood yan eh. Okay. Ang sabi ko, dapat, yung time na nagganon, unintentional kasi yung slip of the tongue nung host, no? Nung scantily clad woman na bra lang yung suot sa tanghaling tapat. Ang ina-argue nila is slip of the tongue daw, yung hawakan ng mga tite, hawakan nyo na yung mga tite, mga ganon. Pero yung reaction ng mga pinks at saka ng mga yellows dito, palakpakan sila, katawa naman ito pa. Parang funny, applaud, ganyan. Ganun yung mga reactions nila. Sabi, hindi raw siya pwedeng ikumpara sa kay Suntay, kasi yung kay Suntay daw, intentional. Yung dito kay Tiket, hindi raw yun intentional. Slip of the tongue daw. Okay. What I was trying to explain is this. Okay? If you are outraged doon sa pinaglalaban nyo kay Ann Curtis, that is supposed to come from a place wherein you are protective of the weak. Okay. Women's Month. So kaya nyo gustong protektahan si Ann kasi supposedly siya yung weak. Siya yung minamaliit na gender, women, di ba? So therefore, you're coming, babae siya eh, kunwari. Kasi babae siya eh, oo. You're coming after her to rescue, to defend her. Kasi nga, siya yung inaapi ng lipunan. Mga babae ang inaapi ng lipunan. Ino-objectify, di ba ganun yung drama ninyo? I get that. If you're coming from that place, naiintindihan ko yan. Okay. Ngayon, if your advocacy is rooted on protecting the weak, noong merong host na nagsabi na, hawakan ng mga tite, hawakan nyo na ang mga tite, ganyan-ganyan, tapos ang reaction nyo dyan, dapat, is as scandalous as how you are defending Ann Curtis. Why? Okay? Whether it is intentional or unintentional, that has some sexual connotation. Ang nanonood ng show ni Willie Revillame ay mga bata. May mga nanonood ng bata. Kaya di ba yung itak-tak mo, itak-tak. Mga bata yun eh, yung kending-kending sa show ni Willie Revillame. Alam mo nakakaloka tong ano na to. Yeah. Alam mo nakakaloka tong ano na to ha. Ang survey na to. Can you imagine? Ang mas nakakaranas ng lifetime prevalence of child and youth sexual abuse are actually boys. Yes. Actually, merong ano yan, may survey, sa isang survey, I just forgot the medical journal where I read it. Ang mga Pilipinong bakla ay halos 50% ang chance na naabuso. Magtanong ka ng kahit sinong baklang lalaki. Ito 24.7% for boys and 18.2% for girls. So, hindi ba, kung ganun pala. And we are above, we are way above the worldwide estimate. 10 points above the worldwide estimate. Ang worldwide estimate on boys is 6%. Sa atin, 24.7% for boys. Of course, mataas din yung sa girls. So, ibig sabihin, maybe, so if you tolerate, ano bang counterpart ng misogyny? Misandry? Or sexism for men? Ganyan? Pero okay lang sa inyong magsabi na, pag lalaki, okay lang na i-sexualize.
Mm-mm. 24.7% pala ang And there is a direct dyan, Sas. There is a direct correlation to that. Yung reaction ng mga adults sa mga sexual stuff is actually the one that is driving yung mga sexual assault sa mga bata. Kung talagang gawin yon para umingay yung show ninyo, or yun yung ginagawa ng babae araw-araw. You have one job, you are a host. Tapos yun talaga sasabihin mo sa primetime, hawakan ng mga titi. Tapos, ang reaction nitong mga moral-moral na ito, who are actually to the rescue sa dangal ni Ann Curtis, but you're not doing the same to save the children who are also being attacked here. Diba? O hindi nyo naisip? Hindi nyo naisip kasi hindi nyo naman talaga wala naman talaga kayong pakialam sa weak. At walang mga kalaban-laban. Wala naman talaga kayong pakialam sa mga naaabuso eh. Diba? If you are talking about inequality, abuse, sexual assault, and things like that, you should know these things. Alam nyo dapat ang data dito sa Pilipinas, and that is the reason why Inday Sara actually asked for 400 million pesos na confidential fund. Because we want to know where the abuse is coming. Saan nanggagaling yung pang-aabuso? Sa pagiging nonchalant din ng mga adults. Nandun yan. Diyos me. Ayun lang. Anyway, may sasabihin ka, Sas? Ayun na nga, nakakaloka yung study Oo. Kakatawa, no? Grabe. Oo. So, ang eksena niyan ngayon, kung well, hindi nga nagsalita si Ann tungkol sa pag-SA ng kaibigan niya. True. Diba? Yun ang kasi sinungaling. Ako kasi, mas gusto ko yung concrete, no? Ito yung mga misogyny, ganyan. Baka, even if you call it out, it will not end. No, yung ganon, na parang, kaya nga nag-fail ang Me Too movement eh. Bakit ba nag-fail ang Me Too movement? Bakit nawala yung Me Too movement? Kasi nga, parang, you are asking for the impossible na hanggang anything that men would do would be will be proven as SA unless proven otherwise. Parang naging gano'n na yung tema. And that is the problem. Kaya sa France hindi nag-ano yan eh. May mga matatandang feminista. Ano ba yan? Dami yung drama. parang sabi ng isang artista na hindi na kailangan niya mga mito-mito. Kahit ipagtanggol yung sarili niya. Ganyan. Yan. So, Raquel, baka Tabirara, pwede kang umakyat, Raquel. Ano ba nilustay? Wala naman pa sinabi. Nilustay impeachment. Ano ba yung nilustay na pera? Yan yung parang, oo, pakilabas nga yung COA na sinabing nilustay yung pera. Kasi kung walang sinabing nilustay yung pera ng COA, imagination mo lang yan, Tabirara. Huwag tayong, let's not deal with, yan ang masamang imahinasyon. Correct. Yan ang imagination na nakakasama. Kasi yung imagination ninyo, hindi hinge sa katotohanan. 'Di ba? Yung masyadong wild yung imagination. Ganon. Dapat yung imagination, yan na yung line ng insanity at saka sanity. Yung masyado na ini-spread. Actually, pwede tayo mag-usap tungkol sa corruption, pero bigyan mo kami kasi may auditing yan. So, ibigay mo sa akin yung COA auditing at i-pinpoint mo sa akin yung paragraph na sinabing nilustay. Ngayon, kung wala kang ma-pinpoint sa sinabi na nilustay, then how can I believe you? Correct. Tapos ang sagot mo, well, wait na lang po sa impeachment. Ay, dapat wag ka munang magsalita, intayin mo yung impeachment. Eh, ang dami mo ng kuda eh.
So bakit paano ka nagkaroon ng weight sa impeachment? Meron ka ng judgment. Kung may judgment ka na, dapat bigyan mo kami ng basis ng judgment mo. Ngayon, kung sasabihin mo sa amin na kailangan pa namin mag-wait sa impeachment para ma-prove yung judgment mo, tarantada ka. Malalaman natin kung imagination ang dami impeachment na pasa na sabi ni Raquel, bakal tabirara. Girl, I'm asking you, you are the one who made the judgment. Bakit mo ipapasa sa iba yung responsibility mo? Judgment. Your responsibility right now is nilustay. Now we're asking you, saan yung basis mo na nilustay? Ang tamang basis dyan ay COA report. Now, get the COA report. You can visit the website of COA right now. Go to the office of the Vice President. Get the COA report there. And doon makikita mo yung observations and whatever. Napakadaling gawin, Raquel. Hindi mo magawa. Oo. Ibig sabihin, tama ka. So that points to how you are as a person. You make judgment, and then when people ask you for what is the basis of your judgment, wala kang maibibigay. Sabi niya, wag ka umepal sa issue ni Ann. Bakit naman tayo napunta sa issue ni Ann? Bakit hindi i-epal sa issue ni Ann? She is a public figure. She's a public figure. Oo. Ba't kayo umepal sa pagbibigay ng help sa kanya Oo nga Hindi ba? Bakit? Sabi, natatawa si Raquel. Ano ba to? Fan ba to ni Raquel? Well, kung fan ka ni Ann, Raquel, that's your problem. Malalaman natin kung imagination. Ang dami impeachment na pasa na Wala pong napasa. Ano ibig sabihin ng napasa? Marami po. Ito yung mga I'm pretty sure ito si Raquel. Ito yung mga taong ang tanging source, ang binabasa lang nila sa buhay nila ay entertainment magazine. Kaya ganun yung reasoning niya Oo. Raquel, pag sinabi mong double standard ang DDS, ano yung first standard, ano yung second standard? Bilis. Oo. Explain Sabi mo. yung double standard. Ano ba standard? Ano ba standard namin? Kasi tinatanong kita. So ibig mo sabihin hindi na ang standard na inaano namin kailangan magbigay ka ng COA report saying what nilustay. Anong double standard dun? Bakit? Pag may sinabi ba kami na itong si Lenny, meron itong COA report na nagsasabi na ganito. Pero kung papakita ang COA report, anong double standard yun? COA report to COA report. Ano naman yan, Raquel? Diyos ko naman, Raquel, bakal, tabirara. Alam mo, itulog mo na yan, me. And next time, tanga mo, Raquel. Actually, Raquel, yan yung reason kung ba't kayo namumuri, napakatatanga nyo. Double standard pag DDS, pag kasi hindi mo naman ma-articulate. Kami sinasagot namin kayo ng matino, binibigyan namin kayo ng rason, tapos hindi kayo makikinig. Pagkatapos kayo, ang dami-dami yung kinukuda, tapos putang, wala naman kayong ma-explain. Kaya kayo natatawag na tanga, tapos kung tinawag kayong tanga, galit kayo. Naku, next time, Raquel, wag puro payo ko, Raquel, wag puro entertainment magazines binabasa mo. Para naman mag-up one level yung mga neural connections mo. Panay si Ann binabanatan sa last post ni Ateng, talaga ba? Ano problema mo? Ano naman problema mo? May masama ba? Masama ba? Ano problema? Ikaw ba may-ari ng Facebook? Wala naman. Kami, ang pinirmahan namin kontrata is with Facebook. So may nakalagay ba sa kontrata namin sa Facebook? May nakalagay ba doon? Na bawal tirahin si Ann? Bawal, nagbumukha kayo kasi ugali nyo yan. Nagbumura kayo. Nagbumura kami pagka meron kamura-mura kagaya mo. Tanga mo Sabi nagbumura kayo kasi ugali nyo. So hindi ka nagbumura sa buhay mo? Promise, mamatay ka man? Swear to God. Hindi ka nagbumura? Kita mo, alam mo yung mga nila, nagbumura kayo kasi ugali nyo yan. Parang hindi ka nagbumura. So parang, kayo yung pagiging bobo, inugali nyo na.
Alam mo, Diba? ayaw paawat ni Raquel, no? Ayaw niyang paawat. Hayaan na natin Ayaw paawat ni Raquel. Ayaw paawat ni Raquel. Talagang hayaan na natin si Raquel. And wala kami problema, Raquel, no? Ang discussion namin dito is malalim. Hindi kami di-discuss dito ng mga one-liner lang. Dapat may lalim naman yung discussion mo. Hindi yung puro ganyan ka. Napaghahalataan na ang nabasa mo lang sa buhay mo is entertainment magazines. That's why your brain cannot form proper neural connections in order to form a profound argument. So ang eksena ngayon dito is lumagpas na tayo sa trillion level corruption. Yung mga tao hindi na outrage na yung 18 Marines na nagsiwalet na sila ang nag-deliver ng mga maleta. Walang moral outrage laban sa gobyerno na sila pa yung magiging masama. Yung 18 Marines. Nakikita niyo yung problema. And who is actually manipulating all of this? It's the elite. It is the elite that would like to make the issue of Suntay an issue para matabunan yung mga issues na talagang dapat pagtuunan pansin ng taong bayan. Hindi ba? So, any leader who cannot respect women does not understand leadership at all, sabi ni Ann Curtis. Siyempre, yung ABS-CBN yung isa sa mga nagtotodo. And ABS-CBN pa talaga yung nag-post, no? Na parang, di ba ang dami yung issue sexual harassment dyan? Oo. Si Gretchen Pulido, di ba? Dinimanda niya yung boss. Di ba, open secret yan na kailangan mo makipagsiping sa mga executive para makapelikula ka. That's essay. Ewan ko. Wala sila sa buhay. Sabi niyo, bakit nadadamay si Ann? Siya reason na curious ako sa live. Lumabas sa feed ko yung pang-ookray ni Ateng. Sabi ni Raquel Bacal, okay, iniimbita kita. Ano mo yung point mo? Hindi yung panay kabobohan yung pinagsasabi mo sa comment section. Umakyat ka para mas ma-express mo yung sarili mo ng buo. Ano ba yung problema mo exactly? Sabi niyo bakit dadamay si Ann? Siya ang reason na curious ako sa live. Lumabas sa feed ko yung pang-ookray ni Ateng. Bakla, hindi po dinadamay si Ann. Pinag-uusapan po ang issue na kung saan involved si Ann. Hindi po siya dinadamay because out of the blue. Meron pong issue na nangyayari kung hindi niyo po alam. Talaga. Tapos yung mga kilala talaga, talagang they are known by some people talaga na Well, tapos they are being paid to perpetuate yung kung ano yung proliferate, certain narrative. Pero totoong tao na sila. Well, naman yan? That's a given na. Like, di ba yung ang kinukuha na talaga nila yung flip topper or whoever, or they will gonna build up that someone. Okay? They're gonna build up. Even sa yung commenter level, yung mga nagko-comment. Even commenter level. Commenters, oo. So baka yun yung mga naka-lock ang profile. Oo. Pag naka-lock ang profile, binablock ko talaga. Wala akong pakialam. I don't care about the engagement or whatever. Dahil hindi ko naman pinagkakitaan yung engagement. Dahil tinanggal ka na. Hindi pa nga ako binabayaran ng Facebook. 3 years na mga 3 years na may utang sa akin ng Facebook na how much? $3,000 bakla. Oo. Hindi na binayaran. Tapos tinanggal pa nila yung monetization. So parang wala akong pakialam. Kaya siguro kung namomonetize ko yung Facebook, hahaya ko dyan kayo mag-comment kasi nga tataas ang engagement, mas malaki ang chances na lalabas sa newsfeed yung mo. Pero ngayon, wala akong pasensya. Parang the only thing na magbibigay sa akin ng pasensya sa mga ganyang troll account is yung pagkakakitaan ko yung engagement.
Ano bang tinapos ng dalawang to? Ako po ay nagtapos po ako ng kursong combined major in world politics and global justice, minor in international development, magna cum laude at Leiden University College in The Hague, Netherlands. At ako po ay nagtapos din ng Masters in International Relations, again in Leiden University in the Netherlands. And right now, I'm doing my PhD based on a computational model of how human beings actually generate action decisions. Kayo po, John Paul Trevina, Tenefrancia, saan po kayo kayo po, John Paul Trevina, Tenefrancia, saan po kayong hindi kilalang universidad sa mundo na nagtapos? Oo. At ano John natapos nito? Correct. Anong natapos mo, John Paul Trevina? Oo. Ano bang natapos nyo, John Paul Trevina? And at the same time, John Paul Trevina, ikaw ba, nung high school ka, ay, ano bang grado mo? Bakit, tingnan ko nga kung sino ba itong John Paul Trevina. Wala, naka-lock profile. John Paul Trevina, naka-lock profile. Baka ito na yung isa sa mga na-hire. Oo. Baka ito na yung isa sa mga na-hire. Ito na yung isa sa mga na-hire. Bakla, ikaw talaga, naka-follow. Girl, naka-assign siya sa'yo. Girl, naka-assign siya sa'yo kasi ikaw lang yung pina-follow niya. Oh. Ako lang ang pina-follow niya. Paano mo nakita na ako lang yung pina-follow niya? Tingnan mo yung friends, following. Ay, oo nga. Joey DeVito. Oo nga, no? Hindi nga naka-assign siya sa'yo. Wala na ako sa kanya eh. Oo. So, ito na nga yung sinasabi natin. Kong Lao. Ito na yung... Girl, naka-assign siya sa'yo. Oo. Ano siya? I'm pretty sure naka-assign siya para mag-comment sa mga itong pina-follow niya. Oo. So, yung mga Christina Conti, pina-follow niya. Ayan, Mel Santa Maria. Ayan. Ayun na nga, baka yun ang eksena niya. Ano siya, girl? Ano siya? Ano to? Hinire to para mag-comment. Baka ito na yung mga totoong tao na... Oo, na yun yung job. Yun exactly yung job. Oo. Actually, wala nga siyang actually, hindi ko malaman kung anong tinapos ni John Paul Trevina Tenefrancia kasi wala siyang LinkedIn. So, ibig sabihin, hindi ito professional. Alam mo to, wala siyang professional traits, wala So, I'm pretty sure si John Paul Trevina Tenefrancia Trevina. Tama, John Paul Trevina Tenefrancia. Girl, ano to? Hired to. Naka-assign siya sa'yo. Well, unang-una, kung kasi ganito, no? Kaya silang walang mahawak na organic. Mahirapan sila. Because social media, hindi kasi nila alam kung they don't understand social media, to be honest. Social media, this is now our version of barangayan. Oo, totoo. Alam mo yun ng mga bata tayo, di ba? Hindi mo na social media. Girl, wala naman social media nung 1990s. So paano ka nakikisalamuha sa mga tao? Baklan ako sa barangay, nakikipagchika sa mga kapitbahay, nakikisalamuha, nakikipagbardagulan ka sa kanto, nakikipagbardagulan ka sa karinderya, ganyan. Nung nagkaroon ng social media, napunta na sa social media yung barangayan. Kaso ito, mas malaking barangayan to kasi kahit hindi mo ka barangay, pwede ka makipagbardagulan kahit hindi mo ka barangay. Nagigets ninyo? So, sa ganitong usapin, thinking about the Filipino mentality, kailangan magaling ka makipagbaranggayan.
Mm. Para pumatok ka. Kaya hindi po pwede yung dry. Yung mga dry na comments kasi pag ibinaba mo sa barangay yung ganyang hirit, Pagtatawanan ka. nababarahin ka. Pagtatawanan Oo. ka. Ayan. Posible din, Miss Joey, na hindi real name identity yan ginamit nila identity ng ibang tao. Sabi ni Richard Gonzalez, Ann did not comment sa Jessica Bruhaha ni Vice noon dahil they belong in the same management, Viva Artist. Mag-apply tayo. Okay. Edi, she's not really willing to go against doon sa hands that feed her. 'Di ba? So, kaya wag nyo kaming bullshitin. Wag nyo kaming bullshitin na si Ann Curtis ang may hawak ng torch for women empowerment. Okay? So, tama, ipopost ko yan. Ganun na kasimple eh. Actually, hindi yan. Halimbawa yung ABS-CBN, meron talagang ABS-CBN, meron silang troll farm in order to protect their talents. Meron sila. Ganun naman talaga yung eksena niyan eh. Kailangan meron silang driver ng issue. Like for example, yung kay Aura Briguela, 'di ba nakakaloka yung pack? Yung damage control. Yung inunahan nila, tapos puro anonymous yung nagko-comment. It is because that is part of the perks of being part of a talent network. Kailangan ka nilang protectionan. Tapos nung nagkabukuhan na, 'di ba binaboy nila yung lalaki doon na NSA? Oo. Naalala niyo, binaboy nila yung lalaking NSA. Siya na yung NSA, siya yung binaboy. Tapos ngayon, ang lakas ng loob ng mga kakamping na, bakit yung kinakampihan si Suntay? Binastos niya si Ann. Dahil sa imagination, improper bakla, kinampihan mo si Aura Briguela na nag-SA ng lalaki at totoo itong SA. True. Baka kaaway niya yung yung kanina nag-comment. Kasi ganun yung itsura ng niya. Girl, pag-usapan na natin ang totoong issue ng bayan. Nakakaloka. Itong nakakaloka ito si Bongbong Marcos. Pakita mo yung video. Kasi pinost ko yung video eh. Yung contrast. Oo nga pala. Yung video na, yung yung nagpaparty sila kagabi. Oo. Yung ba? Oo. Tingnan, meron ka ba yung ni Ching Villafuerte? Maganda yung kay Ching Villafuerte kasi naka-impose yung speech ni Marcos saka yung party. Ching stream. Ayan, eto. Ayan, ang party nila. Kung saan imbitado ang who's who. Ayan, ang long table with full setup. Magarbong-magarbo. Kawawa talaga. Diyos me. Ay, actually, merong nakakatawa. May nakakatawang lawyer. Meron nakakatawang lawyer na actually, ko gets to eh. Itong lawyer naman na to, galit na galit. Kasi, actually, anti-Marcos to supposedly eh. Anti-Marcos to supposedly. Pagkatapos, ngayon, ang sabi niya ay, yung repatriation daw does not necessarily mean na magpapadala ka ng
Asa na yun? Kung makita yung post niya. Pero nagtataka siya na bakit daw dinidemand ng mga Duterte supporters na wag na nga siya. Anyway, hindi naman maganda yung content niya. Bakit daw nagdidemand yung mga Duterte supporters na magpadala ng eroplano si BBM sa Middle East para mag-repatriate. Hindi naman daw ang repatriation daw basta umuwi daw ang mga citizens sa May nagdidemand Pilipinas. ba? Ito yun. May nagdidemand ba? Wala naman nagdidemand talaga actually. Ang sinabi kasi talaga ni BBM is this. March 3, sabi ni BBM, magtago daw yung mga Pilipino sa Middle East sa safe na lugar. Ganon. Tapos sabi ni BBM, wala tayong magagawa kasi hindi pa naman talaga pwede mag-repatriate dahil wala daw lumilipad na eroplano. Yun yung sabi niya. Kaso, March 2 ng gabi, si Emirates at saka si Etihad, Etihad ba yun? Tama? Etihad na airline, yung mga airline sa Middle East, nag-announce na sila na March 2 ng gabi ay open na ang mga airport for limited flights, for limited operations. At yung limited operations na yon ay para sa repatriation at sa mga stranded passengers. Okay? Ngayon, parang nalilito si attorney kung anong ibig sabihin ng repatriation. Ang repatriation, of course, this is done by the country na siya yung mag-i-initiate nung pag-uwi ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ang stranded ay stranded. Okay? Ang stranded na umuwi pa Pilipinas, nakauwi ng Pilipinas na stranded lang sila. Okay? Ang hinihingi natin ay yung repatriation na initiated by the Philippine government. Yun yung sinasabi ni BBM na hindi pa niya po pwedeng magawa kasi wala raw lumilipad na eroplano. Eh di kung walang lumilipad na eroplano, magpadala ka ng bangka, ng barko. Magpadala ka ng barko. Ginawa yun ni Pinoy. Ginawa ni Pinoy sa Libya yun. Noong nagkagulo sa Libya, ang pinadala niya barko sa mga port. Doon kinarga yung mga Pilipino pa uwi ng Pilipinas. Actually, walang lumilipad. Padala ka ng barko. Wala kang available na barko. Makipag-tag ka sa ibang bansa na merong capacity. Sabihan mo, Amerika! Correct. Baka mapahamak pa yung mga Pilipino. Kasi maging target. American plane. Maging target. Alam mo, maraming paraan. Hindi lang naman plane ang pwedeng gamitin. Okay? Ang China nga, di ba, nang pumutok yung Libya, ayan, si Pinoy, nagpadala siya ng Navy. Ang China, pinapadala nila yung Navy nila sa Libya para kunin yung mga citizens nila. Pwede kang mag-arrange ng land travel. Pwede kang mag-arrange ng bakla hindi lang air ang paraan para magbiyahe. Pero ba't daw tayo nagagalit? Ba't raw nagde-demand na i-repatriate? Ganyan. Kasi nga, nag-decide ka na walang repatriation efforts. Kasi walang lumilipad na eroplano. When in fact, meron naman. So, ibig sabihin, kung wala kang plano, huwag kang magdahilan na walang lumilipad na eroplano sa airport. Bakit daw tayo nagde-demand ng repatriate? Hindi po kami nagde-demand ng repatriate. Ang repatriation po, this is actually, doesn't need to be demanded. Pag may nagkagera at may mga citizens ka dyan, it is actually an automatic response of a government. Kasi yung mga nagsasabi na bakit pinagdidemand, hindi kasi kayo nakaranas ng totoong gobyerno. Look at China, look at South Korea, look at even India, look at Singapore and etc. They already have a plan on how to repatriate. Ibig sabihin, ready na yan dyan. Because, kung ikaw ay gobyerno ka, may marami kang citizens sa ibang bansa, that is the number one thing that you should have in mind. How you going to repatriate your people kung magkagulo dun sa bansang yon. That is part of future planning. Hindi mo kailangan mag-demand. Ano yan?
Kung nagkagera, doon ka pala magkakaroon ng plano, gaga ka. Hindi ka totoong gobyerno. You are a student council government. True. Ayun, ang repatriation po kasi ay kasanayan na yan sa atin noon pa man. Pero ang totoo ay walang perang gobyerno ni BBM na pambayad sa eroplano pagkain at tirahan ng i-repatriate. Joey, may post si Tulfo kasi yung anak niya sa UAE ata tumawag sa embassy. Ang sinabi sa kanya, wala daw evacuation plan ang gobyerno at manalangin na lang daw po to be safe. That's what BBM said. Nung March 3, yan yung sinabi ni BBM. Yan exactly yung sinabi niya. Kaya nga nabubisit yung ibang mga Pilipino eh. Saka bakit walang pera? Bakla, may mga binabayaran ng mga OFWs ha? Oo. May mga fees sila. Ay, sila ng mga OEC ba yun? Overseas Employment Certificate, something like that. May binabayaran sila. Marami silang binabayaran sa gobyerno ng Pilipinas para makapagtrabaho sa ibang bansa. Para saan yun? Ayun. Ano pong point nyo sa pag-post ng singit ni Ann Curtis sa page ninyo? Para mahilamos ko sa mukha ninyo yung pagka-ipokrito ninyo. Dasalan natin ang holy singit ni Ann Curtis. Pinost po ang singit ni Ann para po ito ay hindi pagnasaan ng mga lalaki at para po mahuli po natin ang mga lalaki mag-e-express ng kanyang sexual desire para makasuhan natin.